Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kaniya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kaniya at mananahan sa kaniya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa niyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Palagay ko naman po ay familiar kayo sa term na real talk, na actually ay tumutukoy sa diretsyo, seryoso at prangkahang usapan. Walang paligoy-ligoy, walang biruan, walang sugar coating na tinatawag upang ang mensahe ay ganap na maipahayag. Halimbawa po, real talk tungkol sa buhay. Hindi requirement ang maging mas magaling ka kaysa iba. Kasi hindi naman contest ang buhay. Mag-focus ka sa sarili mo. Hindi mo kalaban ang lahat ng tao. Ang kalaban mo, sarili mo. See to it na magiging mas magaling ka ngayon kaysa kahapon para mag-improve ka sa paglipas ng panahon. Real talk tungkol sa pag-ibig. Hindi mo kinakailangan mamalimos ng oras at ng respeto sa taong nagsasabing mahal ka niya, sapagkat kung talagang mahal ka niya, kusa niya itong ibibigay sa iyo. Real talk. Real talk tungkol sa utang. Magbayad ka. Ganun lang kasimple. Maghihintay pa ba kayo na iba pang pasakali? Tagal mo na kayang may utang. Bayad ka na. Anyway, nasabi ko lang po ito as an intro sapagkat maliwanag na nire-real talk tayo ngayon ni Kristo sa ating narinig na Ebanghelyo. Particularly nang sabihin niya, ang sino mang tumatanggap at tumutupad sa mga utos ko, ang siyang umiibig sa akin. Hindi yung basta nagsisimba, hindi yung basta maalam sa Biblia, sa salita ng Diyos, hindi yung basta nagdodonig sa simbahan, hindi yung basta natatouch sa humilya o sa banal na misa, hindi yung basta nagdarasal, hindi yung basta tumutulong kanino man, hindi yung basta nagsasabing wala siyang inargabyadong tao, kundi yung talagang sumusunod sa utos ni Kristo. Yun daw ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Because, you see, lahat tayo dito magsasabing mahal natin ng Diyos. At marami tayong pwedeng sabihing patunay o prueba para dito. Pero seryoso, walang pakundangan at diretsyong sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Kung ang mga dahilan o patunay na ito ng pagmamahal natin sa Diyos ay walang kinalaman sa pagsunod sa Kanyang mga utos, real talk, hindi natin siya talaga mahal. Kung hindi natin siya inuuna sa lahat, maging sa ating pamilya, kung hindi tayo nagpapatawad, kahit mahirap, kung hindi tayo nagbibigay, kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya kahit sa gitna ng maraming problema, na bahagi lamang ng ilan sa mga utos niya, real talk, hindi talaga tayo nagmamahal sa Kanya. Naalala ko tuloy yung isang ginang na hirap patawarin ng mister niya na naglukos sa Kanya sapagkat sabi niya, Father, ilang beses ko nasabi sa Kanya, huwag niyo akong lulukuhin. In fact, nasabi ko yata sa Kanya, Father, gawin mo ng lahat, huwag mo lang ako lulukuhin. Pero niloko pa rin niya ako. Alam niya yun ang pinakaayaw ko. Paano ko maniniwalang mahal ako ng asawa ko? Paano ko maniniwalang hindi niya muling gagawin ito? May punto. Di po ba? Ay sinasabi ko po sa inyo na ilang beses din sinabi ng ating Panginoon sa Biblia sa iba't ibang mga paraan na kung sino man ang talagang sumusunod sa Kanya, ang totoong nagmamahal sa Kanya. Kaya wag po tayo magdaka kung balang araw ito ang siyang maging batayan ng pagbibigay niya ng gantimpala o kaparahansahan sa atin pagdating ng panahon. Sapagkat iba-iba man ang taong mapunta ng impyerno, sigurado po ng pinaka-denominator ng mga taong mapupunta ng impyerno ay lahat sila
hindi sumunod sa utos ng Diyos. Kung paanong iba-iba mang tao ang mapunta ng kalangitan, ay siguradong pinaka-common denominator ng mga ito ay lahat ng mga ito ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Sila ang totoong nagmamahal sa Diyos. And that's because ang sumusunod sa utos ng Diyos ang nagkakaroon lamang talaga ng malalim na relasyon sa Diyos. Gaya ng sabi ni Jesus dito, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Which by the way is another real talk from Him from today's gospel reading. Na nagsasabi sa atin na hindi automatic na ang pagmamahal at presensya niya ay mararamdaman natin. Yun lamang talagang sumusunod sa mga utos niya. Yun ang talagang palagi ang makararamdam ng pagmamahal at presensya niya. Indeed, there are moments of desolation o yung mga moments na pakiramdam mo ang layo-layo ng Diyos. Pero moments lang ito. Hindi laging ganito. Kaya nga meron ding moments of consolation sapagkat hindi naman talaga nawawala ang pagmamahal at presensya ng Diyos. Kaya lang ito nga po ay mas nararamdaman lang talaga ng mga taong sumusunod sa Kanya. Para lang araw, sinag lang araw na available para sa lahat. Pero paano ka matatanglawan? Paano ka masisinagan kung ayaw mo magbilad? Besides, ang mga utos ng Diyos ultimately ay para sa kabutihan natin. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin. Kaya nga ang sinasabi ng Salmo, mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Hindi sinabing mapalad ang mga taong mayayaman. Mapalad ang mga taong walang problema. Mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Because only those who follow God truly experience the presence and the love of God. Mga kapatid, nire-real talk tayo ng ating Panginoon sapagkat gusto niyang maging blessed tayo talaga. Meron man o wala tayong pera, meron man o wala tayong problema, pero magsisimula yung totoong blessing na yon sa tapat nating pagtugon sa tanong na sumusunod nga ba tayo sa mga utos niya? Sapagkat yun ang magpapatunay kung nagmamahal ba talaga tayo sa Kanya. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo ko. kalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, aaminin ko kung minsan nahirapan talaga ako sumunod sa utos mo. Halimbawa, yung magpatawad ako kahit sobrang sama nung ginawa sa akin ng tao. Halimbawa, yung magbigay ako kahit kipitin ako. Halimbawa, ay yung magtiwala ako sa iyo sa kabila ng mga problemang naranasan ko. Pero alam ko na sa likod ng iyong utos na yun, pag sinunod ko, may mas magandang mangyayari sa akin kesa sa mga naiisip ko. Tulungan mo lang po ako magtiwala. Panginoon, pinangungunahan ako ng takot ko. Minsan ng galit ko, minsan ng bias ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo. Hallelujah! Upang ako'y mas pagpalain mo. Or rather, upang mas maramdaman ko ang pagpapala mo na hindi naman nawawala, laging nandyan. Pero ipinangako mo mas mararamdaman
ng taong sumusunod sa iyong kautusan. sa atin. Hallelujah! Paano ko mariresist ito? Bakit ko dapat tanggihan ito? Bakit ko tinitiis na hindi sumunod sa kalooban mo? Kung lalapit kay Jesus. Kung alam ko naman, mayroong mas magandang mangyayari sa akin pagkatapos nito. Tulungan mo akong maniwala. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, ang pagsunod sa Panginoon ay pagtitiwala sa Kanya. At ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya kailanman ipapahiya. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman at sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.